El Señor es contigo. Bendita eres las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres las mujeres y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Kapitan, bakit tatakabagal ng takbo ng bako na ito? Hindi ba maaaring bilisan ng takbo ng makina? Tayo sa palayan kapag binilisan ng takbo na vapor, Senyora. Senyora, madali lang ang solusyon sa inyong problema. At hindi ko mabatik kung bakit wala nakaisip nito. Dapat simulan sa pag-ukay ng isang tuwid na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan nito sa Maynila. Di ba simple? Simon, lubos na magastos ang iyong mga suhestyon. Asa't kukunin ang pambayad sa mga trabahador. Babayaran? Ano ka doon sa studio? Kilo? Gagamit tayo ng mga bilanggo. Nakaunti lamang sila upang maghukay ng isang napakahabang kanal malapit sa Ilog Pasig. Kung hindi sapat ang mga bilanggo, dapat pilitin magtrabaho ang mga kalalaki niya, bata man na matanda. At kung hindi sila susunod, didisiplinahin sila ng mga militar. Baka magkagulo kapag ipinilit natin ang gusto nyo, Sinyak Simon. Minsan na nagalista ang mga mamamayan sa obligasyon silang magbuhat ng malalaking troso sa paggawa ng barko. Hindi naman yung mag-aalis ang kapulang ito. At ikaw, Padre, anong inyong magagawa sakaling magalta ang bayan? Huwag kayong magbigkas ng mga bagay na pawang walang katunggakan. Ngunit ang kustodyo, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lawa ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot, nakakadiri. Mabuti pang taburan na lamang ang lawang iyon. Hay naku. Di ako kung walang kasiguraduhan ng pagkakaroon ng akademya ng Wikang Kastila. Kasi siguro po yun, Kapitan. Tayo hinihintay na lamang ang mga papaya. Ipadala kami ng 2 kabayo kay Padre Sibila. Nangako siya magpapakita sa inahan. Kaya may pahintulutan, saan kukuha ng salaping gugugulin, pati na rin ang mga magtuturo. Ang salapi po ay pag-aambagan ng bawat mag-aaral. Sa mga magtuturo naman po ay nag-alok ng bahay ang mayamang si Makaraig. Sa bagay, wala rin naming problema sa panukalang iyan. Ngayong hindi maaaral ang wikang Latin, ay sa wikang Kastila naman igugugol. Talagang masasabing tayo lumalakad ng paurong. Sa aking pagtuntoy, hindi bumibili ang mga tao sa inyong bayan ng alas dahil sa kalugatan. Ito ba'y pawang may katotohanan? Hindi nga po, Senyor, pagkat hindi naman kailangan. Bakit yata mapuso ka ngayon? Hindi ko sigurado, natatakot ako sa taong yan. Hindi mo ba alam? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Yan ang mga naririnig ko sa mga pumupuri sa kanila. Nahon anak, higit na malaki ang magagawa sa laban sa amin. Iniharap nilang kaso. Bayaran mo na lang ang nilang rekta. Isipin mo na lang na yung susunod. Kung perang ibigay ito, magulo kaya ito. Ilog-ilogan. O, nalulod siyang isang ibang buwan na sa atin. Hindi tama! Dahil sila kunin lahat ng aking pinaghirapan.
Kung ano ka man sa kaso, anak, tiyak na maghihirap ka. Isang sabon lang manitira sa inyo. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako, may babalik ko si Tano. Ngunit kung hindi naman, hindi ko na kailangan ng lock. Kung maalis ka, ako'y babalik na lamang sa gubat. Pag nanalo tayo sa usapan, matutubos ako sa pagkakas. Minsan na, kesa ang atlas ng bigay. Anong may tutulong ko sa inyo, Ginoo? 13 taon na lumipas. Ako ba yung nakikilala? Isang dakilang tao na pagkakakilala ng lahat, iban sa akin, ay umahon na. Basilio, meron ka nalalaman ng mga ari kong kapahamak. Hindi kita papatayin sa pag-asang ito hindi ko pagsisisiyan. Nagti ako makaipon ng maraming salapi upang makasakatog para ng aking layan. Nagbalik ako rito upang ituwid ang bulok na pamamahala. Pabilisin ang paglugmok nito kahit bumanak pa ng dugo. Mga kabataan, mga walang alam at mapangarapin. Aaralin nito ang wikang Kastila. Ngunit anong adikain ninyo? Anong mapapala? Lalo lamang hindi magkakaintindihan. Hindi ho. Sa pag-aaral ng wikang Kastila, mas mapapalapit ang mga mamamayan sa pamahalaan at magbubunga ito ng pagkakaisa ng bawat pulo. Kamangmangan, anong magagawa ng wikang Kastila? Pababaon lamang ang wikang katutubo. Lalo lamang kayo magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Kung magitan na impluwensya mo sa mga kabataan ay maaari nating kalabanin ng lihis na pananaw. Yan ang dahilan kung bakit nais mong ikaw ay mabuhay pa. Ginoo, isang karangalan na malaman ko ang inyong mga balak, ngunit ang inyong mga hinihiling ay hindi ko may papangako magagampanan ko. Ang aking hangarin lamang ay makatulong sa kababayan sa pagtulong ng paggagamot. Sakaling magbago ang iyong isip, kung matatagpuan mo ako sa aking tahanan sa eskwela, at buong puso kitang tatanggapin. Sa pagbalik ng aking ama, pakisabi ako'y napasok na ng kolehiyo. Ang aking Panginoon ay marunong mag-Kastila. Iyon ang pinakamurang kolehiyo na maaari kong pasukan. Pinarurusahan tayo ng Diyos dahil tayo at ang ating mga kamag-anak ay makasalanan na maaari naman natin turuan ng kamalanan ito. Naniniwala ka bang ang dalagang nasa edad na ng pag-asawa hindi marunong magdasal? Wala nang natitira sa mga lahat sa aking anak. Ang tanging naririto na lamang ang walang hinagang abisensya. Agnes na, Clara. Yan ay ang dos mayroong Valiante at Esmeralda. Ibig kong bibing ang Agnes na ito. Tatanggapin niyo ba sa hanggang simbahan?
Di ka ba nakikinig sa leksyon? Ano, tamad? Pasensya na po, nakatulog ako sa inyong klase. Tinulungan ko kasi kagabi ang aking ina. Aray! Penitente, bakit ka sumisigaw? Tumayo ka at ikaw ang sumagot sa aking mga katanungan. Hindi ko po alam ang sagot. Wala ba nakikinig sa leksyon ko? Placido Penitente, mas mainam na itawag sa iyong Placidong Bulong. 15 araw na liban. Isa pa at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw lang ako lumiban ng klase. Tuwing lumilibang ka ng isang araw, ay 5 ang katumbas. At dahil 3 ng beses na kitang nahuhuli, 15 ang liban mo. Mamarkahan pa kita ng isa dahil hindi mo alam ang mga leksyon ko. Alisin niyo na lahat ng marka ko sa araw na to. Aba, at bakit? Hindi ko po maisip kung bakit ang wala rito ay nakakapag-ulat ng leksyon. Sige, ilagay mo na muna lahat ng guhit na gusto mo. Maganda akong balita para sa inyo. Pagtatanggol tayo ni Padre Irene dahil dito. Kailangan natin ang isa sa mga kataas-taasang lipon na paaralan sa ating panig. Ngunit hindi naman kumikilos ang lipong iyan. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene. Sabi niya si Don Custodio na raw ang magdedesisyon. Paano kung total siya? Sinabi ni Padre Irene, kung makikipagkilala tayo kay Don Custodio, magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. At sa paanong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya? Ang inchik na si Quiroga. Ang mananayaw na si Pepper. O di kaya si Ginoong Pasta, ang abogadong hiningian ng pani Don Custodio. At sino ang makikipag-usap sa kanya? Ako, siguradong kikiling siya sa atin dahil naging kamag-anak niya ang aking amaing si Padre Florentino. Sige, ikaw na bahala, Isagana. May tiwala kami sa'yo. Mga panauhin ko, iginanagal ako kayong makita sa aking palabas. Halina't magsiupo na tayo. Magsisimula na tayo sa ilang sandali lamang. ¿Dónde están los espejos? Anong nangyari? Bakit walang salamin? Simulan na ang palabas. Mga kibinoonhan, minsan ako'y nagpunta sa isang piramideng nagngangalang Khufu. Nagmasid-masid ako sa aking pansin sa isang kahong nakapatong sa libingang gawa sa pulang buhay na bako. Tingnan nyo ito, Tia City. May simbahan! Ang kahong ito ay naglalaman ng sandakot na apo at kapirasong papel na kinasusulatan ng 2 salita. Nang sabihin ko ang unang salita, ako'y nagulat nang matagpuan ang isang ulong nasa loob ng kahon na ito. Hinayos kong tumana, ngunit naisip kong baka ito'y guni-guni ko lamang. Nang sinabi ko ang pangalawang salita, ang kahon ay biglang sumara. Ang ulong nasa loob nito ay nawala at naging abumuli. Aking bibigkasin ng unang salita. Hango dito ay magpapakita ang taning nilalalang ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Espinge, bumangon ka't magpakilala. Derim! Sinilang noong panahon ni Amasis at namatay noong panahon na ang nagsasakop ay ang mga taga-Persia. Tatapos ang aking pag-aaral sa Gresya, Assyria at Persia, nagpasya akong umuwi sa bayan na tawagin ay Tod sa kanilang pupuntan. Nang magdaan ako sa Babylonia, nabatid ko ang isang lihim, lihim na nagpapanggap lamang si Goktawa, at sa takot na ako'y magsumbong kay Cambyses, ay binalak ang aking pagkamatay, pamamagitan ng kasodong mga taga-ikip ko. Lahat ng ito ay kagagawa ng isang batang pari ng aming Diyos. Ako'y umibig sa isang dalagang anak ng pari, ngunit naibigan din siya ng batang pari. Gumawa siya ng kaguluhan at ako'y pinaratangan. Tinugi sa lawa ng Moiris at napatay. Mula sa kabilang buhay ay aking nakita ang paghalay ng pari sa dalaga na nawala sa tamang pag-iisip. Pari ng Abydos, ako'y nagbalik upang isiwalat ang iyong kasamaan. Tinawag kitang mamamatay, nagastangan, sa kabanalan at sa paninirang buhay. Wag! Kawa kayo! Mamamatay tao, maninirang puri, nagastangan sa kabanalan, sinasdan kita, mamamatay tao, kriminal! Nasaan ka na, Paulita? Nangako ka mag-uusap tayo. Pasensya na kung nalantala ako. Masaya ako nandito ka na, pero bakit kasama mo si Doña Victorina?
Gusto lamang mo siya ng aking tiya, kaya sumunod. Kailangan mong malaman kung nasaan siya. Buhay man o patay. Napakahirap maghintay ng 10 taon upang makapag-asawang muli. Siya nga pala. Ano ang opinion mo tungkol kay Juanito Pelaez? Si Juanito Pelaez is napakabuting tao at napakamatulungin. Naku, totoo iyan. Napakarangyan ng kanilang pamilya. Paniguradong napakaswerte ng kanyang mapapangasawa. Siya, paano? Mauna na ako at ako'y may pupuntahan pa. Bakit ka ba naparito? Ikaw ang nakipagkita sa akin, paano hindi ako... Ngunit kagabi hindi mo man lang napansin na ako'y nasa talaan. Mas interesado ka pa sa mga prinsesa kaysa sa akin. Akala ko pumunta ka roon upang magpapansin kay Juanito Pelaez. Kung ang pakay ko roon, wala kalaga sa akin si Juanito. Ang tiyo ko lamang umiibig sa kanya. Hindi ko akalaing magpapakasal muli si Doña Victorina. Gusto naman ang pagpapatayo na ako din. May mga tumututol pa rin, ngunit kailangan namin ilaban. Paano kung wala kayo mapala? Makinig ka, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal at sinasamba. Alam mong iba ang aking nararamdaman sa tinagtatagpo ang ating mga mata. Sisinag ko ang pagmamahal sa mga mata mo. Gayunman, kung walang mangyayari sa aming pagsisikap, ay papangarapin kong muli isa mo pang titig. Masaya akong mamamaya pa kung isang araw ay sisilay sa mga mata mo ang pagmamalaki. Sasabihin mo sa buong mundo. Sigurado kami magpapagawa. Kahit hindi mo pa alam kung paano, gusto ko kang susunod. Paulita, uwi na tayo. Talabog na ang araw. Huli, magtanong kaya tayo sa kawani kung may maaari siyang gawin para kay Basilio. Kinalulungkot ko, ngunit wala akong pangyarihan upang makagawa ng kahit ano tungkol dito. Nagpapayo ko sa inyo kayo magtungo sa hukom dahil may kakayahan siya upang matulungan. Ipagpatawad din niyo ngunit hindi o magagawa ang inyong ninanais. May mungkahi ko lamang kayo magtungo kay Padre Camora. Siya na lamang inyong mapupuntahan. Mukhang wala na tayong magagawa pa. Halina at magtungo tayo sa kumbento. May ibang paraan. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Hindi pa payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang magulat sa kura kung ano ang mga nangyayari sa tahanan? Pasok. Magandang tanghali o Senyor. Ginoong Simon, naging masama akong anak at walang bunting kapatid. Hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at pambihirap na aking kapatid. Ngayon pinarurusahan na ako ng Diyos. Nakalaya ako ng dahil sa iyo. Ngayon handa na ako ipagtanggol ang bayan. Makatarong ngayon na sa aking pandi, sapagkat ang aking layunin ay para sa mga naabi. Salamat po sa iyo. Pinawi mo lahat ng aking alam-alam. Sumunod ka sa akin. Nitroglicerina? Pang dinamita? Hindi ito basta-basta dinamita. Ito yung mga kasawiang naimbak, yung mga gagawang walang katuwid. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ng Pilipinas at mapaparesahan ng lahat ng isama. Mamayang gabi, magdaraos ng isang pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Ito'y magniningning, ngunit pagkalipas ng 20 minuto, mawawala ang ilaw. Kapag nagalaw ang mitsa, sasabugan ka ng aga kasi pinusulot ng bundok. Walang makakaligtas. Iba, hindi niya na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkatapos ng pagsabog, titipon-tipon lahat ng mga taong kasama sa kalisang. Ikaw ang mamahala sa iba. Dalhin mo sila sa bayan ng Quiroga dahil naroon ng mga sandata. Papatayin lahat ng mga kasali sa makikipaglaban, pati na ang mga tumangging makipaglaban. Lahat? Pwede ang mga walang kinalaman? Oo, lahat. Kailangan magsimula muli. Mula sa dugong dadanak ay sisibo ng bagong lahi. Isang bagong lipunan na di papaapi. Kung sasabihin ng daigdig, sabihin niya kalaging na kamatayan. Uboryan ito ng daigdig. Kapag patay, pinapalakpakan ng buong mundo. Parang isang dula, kahit ito isang trahedya. Kaanyaan lamang tinitingnan ng karaniwang tao, hindi ang santi. Sang-ayon ho ako. Anong halaga sa akin ng pumapalakpak o tumutulig sang daigdig na wala namang pagtingin sa mga nakaapi at may hirap?
Bakit ako magmamalasakit sa lipunang wala namang malasakit sa akin? Yun ang ibig ko marinig sa iyo. Hintayin niyo ako sa simbahan ng San Sebastian sa ganap na ika-10 ko. Sa ganap na ika-9, pakalayo-layo kayo sa Kalayaan Luwano. Sa muling pagkikita. Buenas noches. Magandang gabi. Buenas noches. Hindi kayo. Maraming salamat. Buenas noches, Don Timoteo. Sa wakas, nandito din ang bagong kasal. Kamusta, Juanito y Humiro? Muy bien, Papa. Tu hijo tiene la edad adecuada. Ano yung disiplina ko ng sisi? ¿Qué quieres, tía? Ano yung disiplina ko ng sisi? Pinakamusta lamang ni Don Timoteo si Juanito, tía. Sige. Magandang gabi, Paulita. Bonito. Narito pang ibigay ang handog sa inyo. Napakagandang ilawan. Marami pong salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin magamit yan? Oo naman. Bakit hindi? Ilagay niyo roon sa kainan. Papatukan niyo ako! Hindi dapat sila madamay! Ililigtas ko sila! Hindi ka maaaring pumasok dito. Tingnan mo yung kasuotan. Papasukin mo ako! Sinabing hindi. Gusto mo ba tumawag pa ako ng alagad ng batas? Tayo na sa eskolta! Bilisan mo, Basilio! Ay, nililigtas na sinunsyo mo na kanyang sarili. Malapit na rin ako umalis. Basilio, anong ginagawa mo rito? Isagani, dapat na tayong umalis. Bakit ako lalayo? Bukas hindi na siya ang dating Paulita. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Puno ng pulbura ang bahay na yan at sasabog na. Mamamatay ang lahat yan. Ano ito? Maneta Selfares. 1 pesos tumoy bara? Marahil, isang biro lamang iyan. Isang masamang biro ito. Ito ay isang pagbabanta mula sa taong matagal na mayapa. Hindi maaari. Yan ang tulay na sulat ni Ibarra. Kamis. Magpatuloy sa pagkain. Huwag intindihin ang isang pagbibiro. Palagay ko'y nangangahulugan na ang sulat na papatayin tayo ngayong gabi. Makalasunin tayo. Pagkasalbi, itaas mo ang mitya ng ilawat at palitan ito ng bago. Ang ginakaw! Tuhan niya lang para! Abulin niyo siya! Na magdala ako ng higo kay Paulita, nakita ko mga pulbura sa iba't ibang dako ng bahay. Tinatanggalan ako ng mga palamuti at meron akong nakita sa ilalim ng mesa, ilalim ng upuan, at maging sa silong. Yun ay maaari kagagawan ng mga kaaway ni Don Timoteo. O kaya naman, ang kaagaw ni Juanito kay Paulita. Dumating ang mga Guardia Civil upang mag-usig, ngunit walang mapiit, sapagkat si Don Timoteo at Simon ang nag-ayos ng handaan. Ang rinig ko sa ibang kawani ay si Simon. Si Simon, hindi ka panipaniwala ang bagay na iyan. Pag-aakala ang mga praile, si Kuroga, o si Makaraig ang nagkagagawa niyan. Naalala kong dumalo at umalis kaagad si Simon. Pagkatapos tayo ng sandali, ay saka na naganap ang pangyayaring yaon. Sa pa ay hindi makita ang kinaroroonan ni Simon. Pinaghahanap-hanap siya ng mga sibil. Noong gabi din iyon, may lalaking kumunga ng lampara na malapit na mamatay ang sindi nito. Ang paniniwala ng mga tao sa silid na iyon, ang siyang magsisiklab at magsisimula ng kaguluhan sa loob. Masama ang ginawa ng magnanakaw na iyon. Mawala na sana silang lahat. Kahit anong kadahilanan ay hindi magiging makatwira ng pagnanakaw. Kung alam lamang na magnanakaw ang mga dapat gawin o ang mga layunin, kung siya ay nag-isip, hindi ako mapupunta sa ganoong kalagayan. Oo na naman ako. Daling nyo ng mga yan. Ha! Sadyang kinahinatnan yan ng mga gaya niyong estupidong Indio. Hoy, mautang! Hayaan mo silang maglakad ng payapa. Mga tao rin silang tulad natin. Ha! Bago ka nga lamang, Carlino. Ano ba ginagawa nyo sa mga natatakip sa digmaan?
mabuti at mga kalaban ng mga iyon. Samantalang mga kalahi natin ng mga ito. Ha! Angal! Ganyan nga ang ginagawa natin upang sila'y lumaban at tumakas. Mapag-awan ninyo, maaari pa tayo huminto sandali. Di maaari! Masyadong mapanganib upang magpatigil tayo sa paglalakbay. Mas malupit pa kayo kaysa sa mga Kastila. Iska! Tigil! Ano, Carlino? Nasaan ang galing mo sa pagbaril? Paputukan! Mga putris, duwag! Papaputukan mo o ipapuputukan ko? Ingkong! Senyor, anong inyong gagawin? Wala nang magagawa. Huminahon kayo. Ayoko magpatakip ng buhay. Ayoko malaman nila ang aking lihim. Pakingganin niyo ako. Malapit na magabi kaya wala nang dapat na masayang na panahon. Kailangan ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Ang aking niloloob. Kayong may lubos na pananalig sa Diyos. Sabihin niyo sa akin kung totoo ang may Diyos. Handa akong makinig, senyor. Nais kong ipakilala ang tunay kong pangalan. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. 13 taon na nakalipas. Ako ay namalagi sa Europa at nagbalik sa Pilipinas na puno ng pangarap at pag-asa. Pinatawad ko lahat na nagkasala sa aking ama upang mabuhay ng payapa. Ngunit, may mahiwagang kamay na nagdala sa akin sa mga gawa-gawang kaguluhan hanggang sa nawala na sa akin ng lahat. Pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, at kalayaan. Ligtas lamang ako sa kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Ang matalik kong kaibigan, si Elias. Pumunta ako sa ibang bansa dala ang bahagi ng kayamanan ng aking mga magulang at nagnegosyo roon. Sa tulong ng salapi, nagawa ko maging kapitan general ng kaibigan maging sunod-sunuran sa akin dahil sa katakawan sa salapi. Matapos noon ay tinuruan ko itong gumawa ng maraming kabuktutan. Hindi ko alam. Hindi ko mabasa ang nasa kalooban ng Diyos. Batid kung di niya pinababayaan sa mahigpit na sandal ang mga bayang nananalig sa Kanya. Kapag niyuyurakan ang katarungan at wala ng iba pang paraan, lumalaban ang mga inaapi at ipinagtatanggol ang kanilang mga tahanan, asawa, anak at lahat. Hindi ang Diyos ang namakatarungan ay hindi magpapaaya sa mitihing kalayaan ng bayan, sapagkat kung ito'y wala rin naming katarungan. Inaako kung ako po'y nagkamali. Ngunit, dahil ba sa pagkakamali ko'y ipagkakait na ng Diyos ang kalayaan sa ating bayan? At ililigtas sa napakaraming higit pang makasalanan kaysa sa akin? Kailangan magtiis ang matatapat at karapat-dapat upang ang mga layunin nila'y makilala at lumagana. Upang paraan din ang Diyos para usugin at malulupit Ginoong Simon. Alam ko, kaya nga't pinasigla ko mga kalupitan. Isang Diyos na makatarungan, Diyos na nagpaparusa sa kakulangan ng ating pananalig at masamang gawain. Ano't naghahangad ng paglaya kung ang mga alipin ngayon ay siya'y naming mag-aalipin bukas. Kapag na tayo masipag si Migo ngayong araw lamang. Nag-shake hands kami ng first. Party mo!
Gusto kayo